Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Uzman. Walang eksaktong taon, probinsya ng Capiz. Ang kalikasan ay maraming nagagawang himala, lalong-lalo na sa kalusugan ng tao. Tignan mo itong baging ng makabuhay. Napakapait. Inaayawan ng kahit pinakamatakaw na balang. Sino magsasabi na may kakayahan itong gumamot ng karamdaman? Wika ni Tatang Nasyo. Ngayon ko lang po nalaman, Lolo Nasyo. Ano po bang karamdaman ang kayang gamutin ng makabuhay? Wika ni Uzman. Ang katas ng halamang ito, mabisang gamot sa mga sakit sa balat. Maliban dito, may isa pang gamit ang makabuhay. Hindi lang sa pisikal na sakit ng tao ang kaya nitong gamutin. Ginagamit din ng mga albularyo ang balat ng makabuhay bilang pausok para magtaboy ng masamang espiritu. Kaya palang dami niyong tanim na makabuhay dito sa bakuran niyo. Oo, apo. At hindi lang sa panggagamot ginagamit ang makabuhay. Kung makikita mo, nagsisilbing bakod ng mga baging ng makabuhay dahil mabisa silang pangtaboy sa mga aswang. Pag-uusap ng dalawa. Kasalukuyang naninirahan si Uzman kay Lolo Nasyo dahil sa kagustuhang matuto sa panggagamot. Ginagamit nito ang natural na pamamaraan. Dalubhasa ang matanda sa mga alternatibong medisina. Kaya naman madalas itong lapitan ng mga tao, lalo na ang mga walang sapat na kakayahan para magpa-ospital. Maging ang malalang sakit ng mga pasyente ni Mang Nasyo, nagagawa niyang pagalingin. Dahil dito maraming eksperto ang tumutuligsa sa matanda. Hindi na lang ito pinapansin dahil mas mahalaga pa rin ang makatulong sa kapwa kaysa ang kumita. Kung minsan nagpapadala pa ang mga ito ng mga taong magpapanggap na may karamdaman, ngunit nalalaman ito ng matanda at kaagad na pinapaalis. Mukhang muntikan ka na namang malusutan ng mga huwad na pasyente, Lolo ah. Bakit pa kasi nila ginagawa yan? Wika ni Uzman. Nang mga sandaling iyon, kakaalis lang ng mga taong nagpanggap na pasyente upang siraan ang integridad ng matanda. Dahil sa inggit, Uzman, yan ang pinakamalalang sakit ng tao. Hindi ko rin naman masisisi ang mga doktor. Beruin mo, nag-aral sila ng 10 taon para lang makuha ang kanilang titulo. Samantalang ako, dahon at ugat lang ng halaman ang binabasa ko. Sila, ilang makapal na libro pa ang kailangan nilang pag-aralan para lang malunasan ang isang karamdaman. Ako, sa pamamagitan lang ng pagdama ng pulso, nalalaman ko na ang sakit ng tao. Tugon ng matanda habang naghihimay ng mga baging ng makabuhay. Namangha si Uzman sa kakaibang kakayahan ng matanda. Kaya naman pilit niya itong pinag-aaralan. Nagtataka ako, Lolo eh. Bakit kahit anong gawin kong pag-aaral, hindi ko pa rin mapantayan ang kaalaman mo? Bakit ba gusto mo kung pantayan na po? Alam mo, may kanya-kanya tayong katangian. Kaya kong ituro sa'yo mga nalalaman ko, pero hindi mo ito pwedeng gayahin. Dahil kapag nangyari yon, hindi na ikaw ang makikita ng tao kung hindi ako. Wika ni Mang Nasyo. Ngunit hindi ito lubusang maunawaan ni Uzman. Ano pong ibig sabihin nun, Lolo? Tinuturuan niyo ko, pero hindi ko kayo pwedeng gayahin. Ang ibig kong sabihin, kaya kong ibigay sa iyo ang kaalaman, ngunit ikaw mismo ang hahanap ng mga paraan para mailapat ito at magamit sa aktwal na sitwasyon. Gaya ng palagi kong ginagawa sa iyo, itinuturo ko kung ano ang bisa ng mga lamang gamot
pero hinahayaan kitang tuklasin kung paano mo ito gagamitin. Ganon din ang aplikasyon nito sa buhay natin, Usman. Kaya kitang turuan pero hindi mo ako pwedeng gayahin. Pagpapaliwanag ni Nasyo. Bagaman may kalaliman ang sinabi nito, kahit papano, naunawaan naman ng binata ang mensaheng gustong iparating ni Mang Nasyo. Patuloy na nagsumikap si Usman hanggang sa matuto ito sa sariling pamamaraan. Nagagawa na nitong gumamot ng mga simpleng sugat at ang pinagsanayan ng binata ay ang alaga nilang aso. Lingid sa kaalaman nito na may mas malaking sekreto sa likod ng kahusayan ni Mang Nasyo. Natuklasan ito ng binata nang minsang may dalhin sa kanila na pasyente. Anong nangyari sa kanya? Bakit namamaga ang katawan ng taong yan? Tanong ng matanda sa mga kasama ng pasyente. Hindi na ito makapagsalita ng maayos dahil maging ang dila naapektuhan na rin ng kung anong sakit na dumapo sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, wala ring maisagot ang kasama nito. Walang ibang naisip na paraan si Mang Nasyo kung hindi tawasin ang pasyente. Malimit niya itong ginagawa, lalo pa kung alam niyang pisikal na karamdaman ang gagamutin. Ngunit sa pagkakataong iyon, nararamdaman na ni Mang Nasyo na merong kakaiba sa pasyente. Usman, maaari mo bang kunin ang langis na inaluan ko ng makabuhay? Opo, Lolo. Sandali lang po ah. Maya-maya ay bumalik si Usman. Hawak-hawak ang bote ng langis. Malayo pa lang ang binata. Biglang napalingon ng pasyente. Sinusubukan itong makaalis sa kanahigaan. Anong nangyari? Bakit parang natatakot ka? Wika ni Mang Nasyo habang patuloy na tinatawas ang pasyente gamit ang kandila at isang plangga ng tubig. Binuksan ni Usman ang langis. Humalimuyak sa buong bahay ang mabangong sangyo. Ngunit sa halip na kumalma ang pasyente, lalo pa itong nagwala. Mukhang hindi pangkaraniwan ang nararamdaman ng kasama nyo. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Muling tanong ni Mang Nasyo. Umaasa itong aamin ang mga kasama, ngunit talagang walang alam ang mga ito. Ayon sa kanila, umuwi na lang ito isang araw na nilalagnat. Aabutin tayo ng siyam-siyam sa ganitong pamamaraan. Usman, maganda ka ng pausok. Isara mo rin ang pintuan at bintana. Baka merong makisali sa gagawin ko. Sinunod ng binata ang utos ni Mang Nasyo. Matapos ay sinarado ang pintuan at bintana. Naglagay ito ng baga sa maliit na bakal na mangkok. Kumuha ng ilang sangkapang matanda. Inihagis ito sa baga. Bagyang huminahon ang pasyente. Mukhang huminahon na ang pasyente, Lolo ah. Ano ba sa tingin mo nangyari sa kanya? Ngayon pa lang natin malalaman na po. Iabot mo sa akin ang langis na makabuhay. Wika ni Mang Nasyo. Matapos makuha ang langis, binuhos niya ito sa baga. Muling nagwala ang pasyente at laking gulat ng matanda. Bigla itong nakapagsalita, ngunit ibang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Ilayo mo sa akin ang usok na yan. Walang iya kang manggagamot ka. Sinasabi ko na nga ba eh. Ano ginagawa mo sa taong to? Umamin ka na. Anong sakit ang ibinigay mo? Tanong ni Mang Nasyo. Nakumpirma nito. Isang mangkukulam ang nagbigay ng karamdaman sa pasyente. Masyadong masama ang ugali ng taong to, kaya tinuruan ko ng leksyon. Pasalamat na nga lang kayo. Hindi ko pinatay ang taong to matapos niyang gulpihin ang apo ko.
Napalingon si Mang Nasyo sa mga kaanak. Tinanong ang mga ito. Alam nyo bang sinasabi ng nilalang sa loob ng katawan ng kasama nyo? Ang natatandaan ko, may hinuling magnanakaw ang taong yan. Ginulpi niya ng husto para umamin sa kasalanan. Wika ng kasama ng pasyente. Parang namumukhaan ko ang taong to ah. Hindi ba isa siya sa mga tanod ni Kapitan? Oo, tama ho kayo. Sila po ang nakahuli doon sa binata. Pero hindi naman sigurado kung talagang nagnakaw yun eh. Pinaamin lang talaga nila at siguro dahil sa takot, walang nagawa yung binata. Wika ng lalaki. Sa pagkakataong iyon sumagot ang nakasanib. Walang ginawang masama ang apo ko. Nagbebenta siya ng gulay para mabuhay kami. Ngayon, manggagamot. Sabihin mo sa akin, kung wala ba akong dahilan para parusahan ang taong to? Wika ng nakasanib. Mali ang ginawa mo, pero may dahilan ka. Masyadong abuso ang taong ito sa kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit na may rason ka mangkukulam, hindi mo pwedeng parusahan ng isang tao dahil simulat sa pool, may batas tayong sinusunod. Wala akong pakialam sa batas na yan. Kailangan ng apo ko ang hustisya. Hindi na siya makalakad dahil nabali ang buto niya sa binti. Namamaga ang buong katawan ng kawawa kong apo. At kung magiging hadlang ka sa mga plano kong ito, ituturing kitang kalaban. Ang totoo, wala akong pake sa taong yan. Nagkataon lang na pasyente ko yan eh. O sige, ganito na lang ang gawin natin. Bakit hindi mo tanggalin ang sakit na ibinigay mo sa kanya? At ako naman ang magpapagaling sa apo mo. Paano ko makakasigurong tutupad ka sa pangako? At isa pa, hindi kita kilala. Hindi ko nga alam kung talagang mapapagaling mo ang apo ko o hindi. Oo, tama ka. Hindi nga tayo magkakilala. Pero sipin mo, paano kitang nahuli? Nakulong pa kita sa katawan ng taong yan. Hindi nakapagsalita ang sanib. Bigla na lang nawalan ng malay ang pasyente. Maya-maya pa, nakita nitong tila nagpapagpag ng katawan ng pasyente. Usman, maganda ka ng isa pang higaan. Meron tayong paparating na pasyente. Maya-maya lang nandito na sila. Kayo naman, alisin niyo yung taon na yan sa pamamahay ko bago pa dumating ang mangkukulam na nagbigay ng parusa sa kanya. Hindi niyo gugustuhin makaharap ang matandang yon. Wika ni Mang Nasyo. Dali-dali namang inalalayan ng dalawang kasama ang pasyente. Lumabas sila ng tahanan. Binuksan ni Usman ang pintuan. Ilang minuto lang ang nakalipas dumating ang isang binatang nakasaklay. Dito po ba nakatira si Mang Nasyo? Inutusan po kasi ako ni Lola na pumunta dito eh. Oo, dito nga nakatira si Tandang Nasyo. Halika, tumuloy ka. Tugon ni Usman. Nagpakilala ang binata sa pangalang Angelo. Kinausap ito ni Usman para malaman ang totoong pinag-ugatan ng nangyari. Nagulat si Angelo dahil alam nito na ginulpi siya ng tanod sa kabisera. Paano niyo po nalaman na ginulpi ako sa kabisera? Tanong ni Angelo. Sabihin na lang natin na magkakilala kami ng lola mo. Humingi siya ng tulong sa akin. Halika, tumuloy ka na nang magamot ko mga sugat mo. Wika ni Mang Nasyo. Sinuri nito ang pilay ng binata. Batay sa itsura, hindi malayong nahati sa dalawa ang buto. May pag-asa pa po bang makalakad ako ng maayos, Tatang? Oo naman. Basta susundin mo lang ang lahat ng ibibilin ko pagkatapos ng gamutan. Usman, iabot mo sa akin yung mga hinanda kong halamang gamot. Pati na rin yung kinatas na ugat ng makabuhay. Wika ni Mang Nasyo.
Nilinis ng matanda ang paligid ng sugat sa pamamagitan ng pinakuloang dahon ng bayabas. Matapos ay pinatuyo ito at saka tinapalan ng dahon ng tabako. Pinahira niya ito ng lana mula sa pinaghalong langis ng ahas, pati na rin ang katas ng makabuhay. Tinalian nito ng itim na tela. Inakala ni Uzman na tapos na ang proseso. Ngunit maya-maya pa, narinig nitong nagbubulong ng hindi maunawa ang salita ang matanda sa palad. Inilapat niya ito sa sugat ng pasyente. O ayan, tapos na. Huwag ka na munang tatayo at magpahinga ka. Usman, pakitanggal na mga gamit ko. Diyan muna kayo at maghuhugas lang ako ng kamay. Wika ni Tatang Nasyo. Matapos umalis, kinausap naman ng pasyente si Uzman. Mangkukulam din ba ang lolo mo? Bakit may mga alam siyang orasyon? Hindi mangkukulam si Lolo Nasyo. Nasa ugali niya na yan eh. Yung dasalan ng mga pasyenteng ginagamot niya, lalo na pagkatapos lapatan ng lunas. Bakit mo naman naitanong? Aminin ko sa iyo ang totoo ah. Mangkukulam kasi ang lola ko eh. At minsan ko na rin narinig mula sa kanya yung mga katagang inuusal ng lolo mo kanina. Hindi lang ako sigurado ah, pero may mga salita kasing magkakapareho eh. Ganun ba? Hindi naman ganun si Lolo Nasyo eh. Ang totoo nga niyan, ngayon ko lang siya nakitang gumawa ng ganun eh. Wika ni Uzman. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng dalawa, dumating si Mang Nasyo. Eto iho, dalhin mo. May sinulat akong panuto sa papel na inilakip ko sa mga halamang gamot na yan. Kailangan mong sundin ang lahat ng ibinilin ko para gumaling ng tuluyan yung sugat mo. Maliwanag ba? Wika ni Nasyo habang inaabot ang binalot na halamang gamot sa pasyente. Mga ilang araw po kaya bago tuluyang gumaling ang pilay ko. Kailangan ko po kasi maghanap buhay para sa amin ng lola ko eh. Alam ko. Mga ilang araw lang, ipagpalagay natin 3 hanggang 5. Kung masusunod mo ng maayos ang lahat ng isinulat ko sa papel na yan, mas mabilis gagaling ang sugat mo. Ganun po ba? O sige ho ah. Magpapaalam na ako, magagabi na eh. Baka nag-aalala si… Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin dahil pag-apak nito sa sahig, wala nang naramdamang sakit. Hindi na masakit ang sugat mo. Pero hindi pa naghihilom ha. Kaya wag mong pepwersahin. Tinanggal ko lang ang sakit para makapagpahinga ka ng maayos. Sundin mo ang lahat ng bilin ko. O siya, lumakad ka na. Ngumiti ang pasyente at nagpasalamat. Tumuloy na ito sa paglalakad. Ngumiti na lamang si Mang Nasyo. Hinatid naman ni Uzman si Angelo palabas ng bakuran. Nang makalabas na ito, dali-daling bumalik ang binata. Maraming katanungan ang namumuo sa isipan ng mga sandaling iyon. Sa kasamaang palad, nang pumasok si Uzman, nakaigana sa kama ang matanda at tumihilik. Mabilis itong nakatulog dahil sa sobrang pagod. Hinayaan na lang ito ng binata. Nagsara ng tahanan si Uzman at naghanda na para matulog. Kinabukasan, maagang nagising ang binata para magdilig ng mga halaman at pakainin ang mga alagang manok. Nasa likod siya ng bahay ng mga oras na yun. Nakita nitong naglalakad palabas ng bakuran si Mang Nasyo. Merong dalang bayong at itak. Lo, saan po kayo pupunta? Diyan lang sa kagubatan. Kailangan kong kumuha ng mga halamang gamot dahil wala na akong gagamiting sangkap. Maiwan ka na muna ha. Walang magbabantay sa bahay eh. Ipinagpatuloy ni Uzman ang ginagawa. Ilang minuto ang nakalipas. Dumating ang mga tao kasama ang kapitan. Magandang araw, Osman. Nasaan ang Lolo Nasyo mo?
Naku, kakalis lang kapitan. Manguha yata ng halamang gamot eh. Bakit ho? Mangyari kasi, may mga taong lumapit sa akin at hinahanap siya. Gusto daw nila magpagamot eh. Nalaman ng mga ito ang kakayahan ng lolo mo. Mga anong oras kaya siya babalik? Malayo pa kasi ang pinagmulan ng mga taong to eh. Tinignan ni Usman ang kasama ng kapitan. At batay sa obserbasyon, mga taga-syudad ang kanilang panauhin. Sa isip-isip ni Usman, nagpapanggap lang ang mga ito. Nako, hindi ko po alam eh. Minsan inaabot siya ng isang buong araw para lang humanguha ng mga lamang gamot. Tugon ng binata. Lumapit sa kanya ang isa sa mga kasama ng kapitan. Nakiusap ito sa kanya. Pakiusap, gusto ko lang gumaling ang nanay ko eh. Alam kong matutulungan kami ni Mang Nasyo, kaya sabihin mo sa amin ang katotohanan. Nasaan siya? Lalong tumindi ang paghihinala ng binata, kaya naman naging maingat ito. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, nasa gubat po si Lolo ngayon at hindi ko alam kung anong oras siya makakabalik. Kung gusto nyo, antayin nyo na lang po siya. Tugon ni Usman. Inakala ng binatang mawawala ng pag-asa ang mga panauhin. Ngunit laking gulat nito nang sabihing mag-aantay sila hanggang sa dumating ang matanda. Walang nagawa si Usman kung hindi patuloyin ang mga ito. Tinignan ng binata ang kalagayan ng kasama nilang matanda. Napagtanto na mukhang totoo ang sinasabi ng babae. Maraming salamat sa iyo ah. Ang pangalan ko pala ay Alicia. Ikinagagala ko po kayo makilala, Ate Alicia. Matanong ko lang po, ano po bang nangyari sa nanay mo? Dinapuan siya ng matinding karamdaman. Hindi namin alam kung saan niya nakuha eh. Nagulat na lang kami isang araw. Bigla siyang namayat eh. Tuluyang bumagsak yung katawan. Napasuri niyo na po ba sa mga doktor? Oo. Pare-pareho lang silang walang mahanap na kasagutan eh. Normal naman daw ang pangangatawan ni nanay. Wala daw siyang sakit. Pero ayan, tignan mo oh. Isang tingin lang, malalaman mo na kaagad eh. Tama nga ho kayo. O sige, pahinga po muna kayo sandali ah. Antayin natin si Lolo. Matapos ang pag-uusap, iniwan na ni Usman ang mga panauhin sa loob ng tahanan. Ipinagpatuloy ang ginagawa. Ilang sandali lang narinig nitong nagsasalita si Alicia. Konting tiis na lang, Nay. Gagaling ka na. Kailangan lang nating antayin si Mang Nasyo. Siya na lang po yung pag-asa niyo eh. Narinig ni Usman ang pagmamakaawa ng matandang babae. Tila may kung anong nag-udyok sa kanya. Nasubukan itong gamutin. Dali-daling pumasok ng tahanan ng binata. Muling hinarap ang mga panauhin. Maaaring gabihin si Lolo sa pag-uwi kaya susubukan ko siyang gamutin. Huwag kang mag-alala. Tinuruan ako ni Lolo Nasyo ng mga pamamaraan para malaman ang sakit ng isang tao at kung anong lunas ang maaari kong ilapat. Wika ni Usman habang kumukuha ng kagamitan. Nakita ni Alicia na parang alam ni Usman ang ginagawa, kaya hinayaan niya ito. Desperado na ang dalaga na gumaling ang kanyang ina. Maya-maya pa, sinimulan ni Usman ang panggagamot sa pamamagitan ng pagdama ng pulso ng matanda. Naramdaman nito na halos wala ng pintig at napakalalim ng paghinga. Inilapat ng binata ang daliri sa leeg ng matanda at dito napagtanto kung ano ang nangyayari. May komplikasyon sa baga ang iyong ina, pero hindi natural yung sani eh. Isang elementong may gawa nito sa kanya. Elemento? Paano mong nasabi? Baka naman niloloko mo kami. Nasa inyo kung ayaw mong maniwala. Pero yan ang nararamdaman ko nang hawakan ko ang pulso ng nanay mo.
Sandali lang, kukuha ko ng gamit. Pag-uusap ng dalawa. Lingid sa kaalaman ni Usman na naroon si Mang Nasyo sa labas ng pintuan. Nagmamatsyag lang ang matanda. Gusto nitong makita kung talagang may natutunan ang apo mula sa lahat ng kanyang mga tinuro. Pagbalik ni Usman, may dala na itong pausok at ilang pirasong baging na makabuhay at insenso. Dito natin malalaman kung tama ba ang hinala ko. Sa oras na malanghap ng nanay mong usok na makabuhay, kusang sasagot ang nilalang na may gawa nito sa kanya. Wika ng binata. Dinikdik nito ang pinutol na baging ng makabuhay. Piniga ang katas sa nagbabagang uling na may insenso. Inilapag ito sa harapan ng matanda upang malanghap ang usok. Ilang sandali nga ang nakalipas. Biglang umubo ng malakas ang matanda. Kasunod nito ay naglabasan ang matatalim na bato. Kasama ang pira-pirasong kahoy. Nagsuka ang matanda ng dugo. Palatandaan na matagal na itong may iniindang karamdaman. Saan ang galing yung mga bato at kahoy na yan? Sa katawan ng nanay ko? Sa baga niya nang galing ang mga yan. At yung patay na dugo, bunga ng matinding pagkaumaling niya sa paninigarilyo. Pakiusap pagkatapos ng gamutang to ha. Pahintuin mo na sa bisyo ang nanay mo. Wika ni Usman. Kumuha ito ng dahong oregano. Piniga sa maliit na baso ng lana. Isinalang ito sa baga para uminit at maghalo ang katas. Matapos ay pinainom niya ito sa matanda. Tapos sa ba ang gamutan? Hindi pa, Ate Alicia. Nagsisimula pa lang ako. Inuna ko lang alisin ang mga inilagay ng engkanto sa katawan ng nanay mo. Maya-maya lang, magtutuos na kami. Tugon ni Usman habang nagdadagdag ng mga halamang gamot sa pausok. Isinarado ang pintuan at bintana ng tahanan nang sa ganon ay walang makikialam. Nang mga sandaling iyon, sumilip sa maliit na siwang si Mang Nasyo upang obserbahan ang apo. Napapangiti ang matanda dahil nakikita nito ang sarili sa binata noong nagsisimula pa lamang sa pagsasanay. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nawalan ng malay ang matandang pasyente. Inihiga ito ni Alicia upang hindi mahulog sa kinauupuan. Anong nangyayari kay nanay? Narito na ang inaantay natin. Sumagot na ang nilalang na nagbigay sa kanya ng karamdaman. Tugon ni Usman. Patuloy lang na pinagmamasdan ni Mang Nasyo ang apo mula sa labas ng tahanan. Ngunit nakahanda na ito sa kung anong mangyayari. Kumuha ng mahabang baging ng makabuhay ang binata. Itinali ito sa isang patpat. Matapos ay dinikit sa leeg ng matanda. Sumigaw ito at nagmamakaawang alisin. Anong ginagawa mo? Papatayin mo ba yung nanay ko? Itigil mo nga yan! Kung gusto mong gumaling ang nanay mo, manatili ka sa kinauupuan mo. Manahimik ka. Hindi mapapahamak ang nanay mo. Magtiwala ka lang. Wika ni Usman. Ipinagpatuloy ng binata ang ginagawa hanggang sa manghina na ang nilalang sa katawan ng matanda. Pakawalan mo ako. Pakiusap. Hindi ko na uulitin. Lulubayan ko na ang matanda. Hindi yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Bakit mo tinaniman ng sakit ang matanda? Wika nito. Nagulat si Alicia dahil boses ng lalaki ang lumalabas sa bibig ng ina. Kung saan niya itinatapon ng upos ng sigarilyo. Hindi man lang muna patayin. Ayan tuloy, napaltos ang ulo ko ng tinamaan. Napatingin ang binata kay Alicia at muling bumalik sa ginagawa. Teka, alam mo naman 'di ba? Hindi ka nakikita ng matanda. Tama ka. Hindi niya ako nakikita, pero sana kahit papano
Matuto siyang rumispeto. Tama ka kaibigan. May mali din ang matandang to. Kaya gusto kong hingin ang pagpapatawad mo. Alisin ang lubusan ng inilagay mong sakit. Kapalit nito, bibigyan ko rin ng lunas ang paso mo. Kaya mo bang gawin ang bagay na yan? Ang alam ko, si Tandang Nasyo lang ang may kakayahan na gumamot ng mga engkanto. Ako ang apo ni Tandang Nasyo. Sa palagay mo, kung hindi kita kayang gamutin, paano kita nahuli? Kung sa bagay, may punto ka. Panghahawakan ko ang salita mo. Tatanggalin ko ang sakit sa babaeng ito. Sana lang, tumupad ka sa usapan. Pag-uusap ng dalawa. Napapangiti naman sa labas ng tahanan si Mang Nasyo dahil hindi nito lubos akalain na magtatagumpay ang binata sa una nitong pasyente. Maya-maya pa, nagkamalay na ang matanda. Bumalik na rin ang dati nitong itsura. Nawala ang pananakit ng dibdib. Unti-unting nakakaramdam ng sigla sa katawan. Ayan, maayos na ang kalagayan ng nanay mo pero pakiusap lang. Ihinto niyo ang pag-abuso sa katawan. Lalong-lalo na ang paninigarilyo. Nakakasira yan eh. Hindi lang sa baga niyo, kundi maging sa mga taong nakakalanghap ng usok mula dito. At isang bagay pa, matuto tayong rumispeto sa kalikasan. Huwag tayo basta-basta magtapon ng basura sa paligid. May mga nilalang na maaaring mapahamak eh. Pagpapaliwanag ni Usman. Maya-maya ay nagbukas ang pintuan. Pumasok si Mang Nasyo. Mahusay ang ginawa mo, apo. Nakita ko ang lahat. At masasabi ko, nagkamali ako nang sabihin hindi mo ako magagaya. Lolo, kanina ka pa dyan? Oo, apo. Kanina pa. Bago ka pa magsimula, nasa labas na ako ng pintuan. Sinadya kong hindi pumasok eh. Dahil gusto kong malaman kung ano magagawa mo sa sitwasyong ganito. Lolo naman oh. Nataranta ako kanina eh. Lalo na nang sumapi na yung engkanto. Ganun ba? Hindi nga halata eh. O siya, ako na ang tatapos ng panggagamot. Ay hindi po lolo. Ako po nagsimula. Ako din ang tatapos. Aba, o sige, ikaw ang bahala. Tapusin mo na. Wika ni Nasyo. Nagbitaw na ng orasyon si Usman sa pagtatapos ng panggagamot. Maging ang mga orasyon, nagagawa ng pagganahin ng apo kahit hindi pa niya naituturo. Inantay ng matanda na magpaalam ang mga panauhin at saka kinausap ang apo. Nakakapagod pala talaga yung ganitong uri ng panggagamot, lolo. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit nakakatulog kayo sa tuwing matatapos yung gamutan. Wika ni Usman. Nahiga ito sa mahabang upuan habang inuunat ang mga kamay. Tama ka. Ngayon alam mo na ang pakiramdam. Pero maiba ko. Saan mo natutunang pagganahin ng mga orasyon na ginamit mo kanina? Pinapakinggan ko po kayo, lolo eh. Tinatandaan ko yung mga salitang sinasambit nyo. Inuulit-ulit ko lang sa isipan hanggang sa makabisado ko. Aba, talagang napakatalas ng utak mong bata ka. Patunay lang na apo nga kita. Mahusay ang ginawa mo, Usman. O siya, magpahinga ka na. Wika ni Nasyo. Nakaidlip si Usman sa mahabang upuan. Ngunit ilang oras lang ang nakalipas. Nagising na naman ito dahil may mga taong nag-iingay sa labas ng tahanan. Dali-daling bumangon ang binata dahil narinig na sumisigaw si Mang Nasyo. Pagkalabas sa pintuan, nakita niyang nakikipagtalo ang matanda. Naglakad si Usman papunta sa kinaroroonan ni Mang Nasyo
upang malaman kung ano ang nangyayari. May 3 kalalakihang nakikipag-usap sa matanda. Ayon sa mga ito, isang sakit ang kumalat sa baryo. Matagal na pala itong nangyayari. Bakit hindi man lang kayo nagsabi kaagad? Kung hindi pa lumala ang sitwasyon, hindi ko pa malalaman. Bakit po, Lolo? Ano pong sakit yung dumapo sa baryo? Mamaya ko na ipapaliwanag. Maganda ka. Isasama kita. Pupunta tayo sa kabisera. Kayong 3, tulungan niyo kung kumuha ng mga baging ng makabuhay. Dali-daling nag-ayos ng mga dadaling gamit ang binata. At nang masiguradong kumpleto na ang mga ito, kaagad na silang lumakad. Gabi na nang makarating sila sa baryo. Sa bungad pa lang, ramdam na ng dalawa ang negatibong enerhiya sa paligid. Hindi maganda ang kutob ko dito, Usman. Parang may kakaiba sa paligid eh. Halika, kausapin natin ang kapitan. Wika namang Nasyo. Dinala sila ng mga kalalakihan sa bahay ng kapitan. Maging ang mag-ina nito, naapektuhan din ng karamdaman. Ang buong akala namin, simpleng sipon lang ang kumakalat, Nasyo. Kaya hindi na kami nag-abalang humingi ng tulong sa'yo. Alam kasi namin na marami kang pasyente. Kahit na, kapitan, alam nyo kung ano ang gagawin ko sa oras ng mga ganitong sitwasyon. Ayan, tignan mo ang naganap. Ilang tao nang namatay dahil sa pagsasawalang bahala nyo. Inakala kasi naming makukuha sa simpleng gamot ang sakit. Lalo na sa mga kabataan, pero nagkamali kami. Dahil kahit ang mga doktor, hindi maipaliwanag ang sanhi ng karamdamang ito. Talagang hindi may papaliwanag ng mga doktor ang sakit na gawa ng isang engkanto. Usman, alam mo na ang gagawin. Ako nang bahala sa mag-ina ng kapitan. Kayo namang mga tanod, magsilbi sana kayo. Tulungan si Usman na katasan ng lahat ng mga dala naming makabuhay. Wika namang Nasyo. Isinagawa ni Usman ang utos nito. Kinatas nila ang napakaraming makabuhay. Inipon sa isang sisidlan at dinala kay Mang Nasyo. Saktong tapos na ito sa panggagamot. Magaling, Usman. Ako nang bahala dito. Kunin mo sa bayong ang maliit na botelya. Dalhin mo na din ang lana. Pati na rin ang ibang sangkap. Kailangan kong gumawa ng pangontra. Muling wika ni Mang Nasyo. Pinaghalo nito ang langis, dinikdik ng mga ugat at sanga ng halamang gamot para makagawa ng isang likido na gagamitin nilang pangontra. Isinilid ang mga ito sa maliit na botelya. Matapos ay inutusan ni Mang Nasyo ang mga tanod na ipamahagi ito sa bawat tahanan. Ano po ang susunod nating gagawin, Lolo? Ikutin natin ang buong baryo. Isa-isay ng mga taong naapektuhan ng karamdaman. Dito ko kakailanganin ang tulong mo, iho. Wika ng matanda. Inisa-isa ng mga ito ang kabahayan. Binigyan ng lunas ang mga tao. Ayon sa pagsisiyasat ng matanda, ang pinagmula ng sakit ay nakakalasong pulbos. Mula sa abo ng tabako ng kapre, may kung sinong nagsaboy nito sa hangin na naging dahilan ng pagkakasakit ng mga tao. Kung hindi naagapan ng sakit na ito, malamang magiging malaking libingan ng buong baryo. Ngayon ang kailangan na lang nating gawin, hanapin ang taong may gawa nito. Tao? Hindi bang sabi nyo kanina, engkantong may gawa niyan? Engkanto ang pinagmula ng sakit, Usman. Pero tao ang may gawa. Bilisan mo na. Kailangan na nating kumilos. Pero Lolo, paano naman natin matutunton yung gumawa niyan? Huwag mo nang alamin ang tungkol sa bagay na yon. Ako nang bahala. Marami akong mata at tenga sa kagubatan. Hindi na nagsalita ang binata. Sinundan nito si Mang Nasyo.
Pinaiwan din ng matanda ang mga tanod para magbantay. Lolo, anong gagawin natin dito sa gubat? May kakausapin lang ako. Dumito ka lang. Huwag na huwag kang gagawa ng kilos na ikakagalit ng mga nilalang. Wika ng matanda. Naupo ito sa putol na puno. Nag-usal na madasal. Maya-maya ay naglabasan ang mga nakakatakot na nilalang. Ang ilan ay gumagapang sa lupa na para bang mga bulate. Ang ilan naman ay naglabasan mula sa sanga ng puno. Mga kaibigan, mahabang panahon din simula nang huli ako makipag-usap sa inyo. Ano na ang balita? Nga pala, may tatanong ako. May nakita ba kayong taong nag-iipon ng nahulog na abo mula sa tabako ng kapre? Wika ni Nasyo. Lumapit ang maliit na nilalang. Itim ang balat. Punong-puno ng mata ang ulo nito. Meron. Halos gabi-gabi siyang naglalakad. Pumupunta sa puno ng duldul upang abangan ang pagkahulog ng abo ng kapre. Siya nga ba, kaibigang Tamawo? Nakilala mo ba ang taong yon? Kilala siya ng lahat ng mga engkanto sa baging ito ng gubat. Malaki ang galit namin sa kanya, lalo na kami mga Tamawo. Ilan na ang namatay sa amin. Hinuhuli niya at kinukuha ang puso. Mukhang hindi maganda ang pakay ng taong ito. Maaari mo bang ituro sa akin ang kinaroroonan niya, kaibigan? Pero hindi ako pwedeng lumapit sa kanyang tahanan. May malakas na bakod na nakapaligid doon. Sa oras na makapasok kaming mga engkanto, hindi na kami makakalabas. Nauunawaan ko, kaibigan. Ituro mo lang sa akin ang daan. Ako nang bahala. Kung ganon, sumunod ka. Nagpalipat-lipat sa sanga ang maliit na nilalang. Sinundan naman ito ni Uzman. Nakarating sila sa pangpang kung saan nakatayo ang maliit na kubo. Nakasindi ang pailawan nito. Kaya alam nilang may naninirahan sa tahanang iyon. Hanggang dito na lang ako, kaibigan. Yan ang kanyang tahanan. Ikaw nang bahala. Wika ng Tamawo. Bigla itong naglaho. Maraming salamat, kaibigang Tamawo. Uzman, maganda ka. Papasukin natin ang tahanan ng taong ito. Mag-iingat ka. Hindi siya basta-basta. Isa siyang manggagaway. Manggagaway, Lo? Hindi bang sabi mo sa akin delikado sila? Kaya nilang gamitin ang kapangyarihan ng kalikasan, di ba? Tama ka. Gaya ng mga babaylan, may kakayahan silang utusan ng kalikasan at gamitin ito bilang sandata. Kung ganun, Lolo, bakit kailangan mo siyang sagupain? Manggagamot ka lang, Lolo. Hindi ka mandirigma. Yan ang malaki mong pagkakamali, Apo. Gaya ng taong ito, isa din ako manggagaway. Kaso ang pinagkaiba namin, ginamit ko ang kaalaman sa pagtulong sa mga tao. Ibig sabihin, kilala mo ang taong yan? Oo, si Silverio. Kasabayan ko siya sa pagsasanay pero lumihis ng landas. Nag-aangad ng mas malakas sa kapangyarihan. Ito ang wag mong tutularan, Apo. Pag-uusap ng dalawa. Nakakubli ang mga ito sa likod ng malaking bato habang pinagmamasdan ng kubo. Nakita nilang may aninong gumagalaw sa loob ng tahanan, kaya positibo si Nasyo na naroon si Silverio. Mukhang nasa loob ng bahay si Silverio, Lolo. Ano pang inaantay natin? Hindi tayo basta-bastang makakapasok sa dome niya. Malakas ang kanyang depensa. Kailangang painan natin siya para lumabas. Sa labang ito, utak ang kailangang paganahin, na po. Wika ni Nasyo. Naglabas ito ng maliit na botelya. Itinapon sa lupa ang laman. Humalimuyak sa paligid ang napakabangong amoy ng ilang-ilang.
Tignan natin kung hindi ka pa lumabas. Wika ni Mang Nasyo. Unti-unting naglabasan ang mga nilalang. Nagtipon ang mga ito sa paligid ng bahay. Lolo, para saan po yung langis na binuhos nyo sa lupa? Ang katas ng ilang-ilang, mabisang pang-akit ng mga elemento. Kapag humahalimuyak ito, nangangahulugan na may diwata sa paligid. Ito ang matagal nang gustong hulihin ni Silverio. Wika ni Lolo Nasyo. Maya-maya ay bumukas ang pintuan. Lumabas ang matanda na may hawak na lubid at meron ding kalawit. Nasan ka, Diwata? Talagang ikaw pa ang dumayo sa akin. Ngayon hindi ka na makakaligtas. Wika ni Silverio. Inikot nito ang paligid ng kubo. Nang mapunta sa likod, dali-daling tumakbo papasok ng bakuran sina Mang Nasyo at Usman. Tumayo ka sa likuran ko, Apo. Ako ang haharap sa kanya. Wika ni Mang Nasyo. Sa kabila ng mga narinig, hindi pa rin maiwasan ni Usman ang mag-alala. Palihim itong naglabas ng mga pangontra. Tumayo sa likod ni Mang Nasyo. Maya-maya pa ay nagpakita muli ang matanda. Nasaan ka, Diwata? Magpakita ka. Huwag mo Teka, anong ginagawa nyo sa loob ng bakuran ko? Totoo ba itong nakikita ko? Ikaw ba yan, Nasyo? Oo, Silverio. Ako nga. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Bakit mo nilaso ng mga tao sa pamamagitan ng abo ng tabako ng kapre? Anong sinasabi mo? Bakit ko naman lalasunin ng mga tao? Kilala kita. Alam kong matagal mo nang hinahangad na magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Gagawin mo ang lahat para makamit ito. Kaya huwag ka nang magkaila. Tama ka. Naghahangad ako ng malakas na kapangyarihan. Pero ni sa inagap, hindi ko ginustong manakit ng mga tao, Nasyo. Siya nga ba? Bakit ka tinuro ng tamawo? Nakita ka nilang nag-iipon ng abo mula sa tabako ng kapre. Dahil yon ang ginagamit ko para gamutin ang sugat ng ilan sa mga inkantong narito. Kung napapansin mo, hindi basta-bastang nakakapasok ang mga nilalang sa aking dome dahil pinangangalagaan ko ang ilang inkantong may sakit. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang pumasok upang tignan. Pag-uusap ng dalawang matanda. Bahagyang bumaba ang tensyon nang makita ni Mang Nasyo ang mga sugatang engkanto. Mukhang may hindi pagkakaunawaan dito. Kung hindi ikaw ang lumason sa mga tao, edi sino? Ang sinabi mo, abo ng tabako ng kapre ang ginagamit na panglason. Hindi kaya kapre mismo ang may gawa nito? Bakit naman ito gagawin ng isang kapre? Mapaglaro sila, oo. Pero hindi nila kayang pumatay ng mga tao, maliban na lang kung gumaganti ito. Sa palagay ko, tama ang hinala mo. Pero teka, sino yung binatang kasama mo? Siya ang aking apo, si Usman. Nagsasanay sa ilalim ng aking pagtuturo. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol sa kanya. Silverio, ilan ang kapreng naninirahan sa gubat na ito? Sa pagkakalam ko, isa lang, Nasyo. Maaring siya ang gumawa nito sa mga taga-baryo. Malaki ang galit ng kapring yun sa mga tao dahil sinira nila ang kaisa-isang tirahan. Namatay ang kanyang mag-ina, napilitang manirahan sa puno ng duldol. Kung sa ganon, isang bagay lang ang dapat nating gawin. Susubukan natin siyang kausapin. Matutulungan mo ba ako, Silverio? Naging magkatunggali tayo noon, pero kung para sa mga tao, handa kong makipagtulungan. Kung ganon, ibaba mo na yung lubid ng pangsilo mo. Walang diwatang magpapakita.
Dali-daling inalapag ng matanda ang pangsilo. Kumuha ng mga kagamitan bago tuluyang umalis ng kubo. Pinataas nito ang depensa sa lugar. Pinakausapan din ni Mang Nasyo ang iba pang engkanto na bantayan ang buong paligid. Pinuntahan ng tatlo ang puno ng duldul kung saan nakatira ang sinasabing kapre. Pagkarating doon, hindi pa man nakakalapit, hinambalos na sila ng napakalaking nilalang. Ano ang kailangan mo, Silverio? Bakit ka nagpunta sa teritoryo ko? May ilang katanungan kami. Huwag kang mag-alala dahil wala kaming balak makipaglaban. Kung makikipagtulungan ka, walang mangyayaring labanan. Pero kung makikipagmatigasan ka sa amin, pasensyahan tayo. Nansyo, kahit kailan talaga, napakaangas ng bunganga mo. Hayaan mong ako ang makipag-usap. Pasensya ka na, kaibigan. Magtatanong lang kami. Ikaw ba ang lumason sa mga taga-baryo? Ano naman kung ako nga? Nararapat lang yun sa kanila. Dahil pinatay nila ang aking asawa at anak. Nauunawaan namin ang iyong kalagayan, ngunit hindi mo kailangang idamay ang mga inosente. Maraming mga bata ang namatay at ang iba ay nahihirapan dahil sa ginawa mo. Nararapat lang na maramdaman nila ang ganong bagay. Nararapat lang na mamatay kayong mga tao. Wika ng kapre, sabay angat ng hawak na malaking puno. Akmang ihahampas na sana ito sa dalawang matanda nang biglang binalot ng makapal na baging ng makabuhay ang katawan ng nilalang. Sinong may gawa nun? Napalingon ng dalawang matanda kay Usman na noon ay nakaluhod. Nakalapat ang mga kamay sa lupa habang nag-uusal ng dasal. Pambihirang kaalaman. Sigurado ko bang estudyante mo lang siya? Mukhang mas magaling pa sa akin ang binatang yan. Hindi ko rin alam, kaibigan. Maging ako ay palaging nasosorpresa sa mga ginagawa niya. Ngayon, kaibigan, ano ang gagawin natin sa kapreng yan? Kung hindi siya magpapaawat, mapipilitan akong tapusin yan para gumaling ang mga tao. Hindi na siguro kailangang umabot sa ganun, Nasyo. Kapre, makinig ka. Wala kang laban sa amin at siguradong mamamatay ka lang kung ipagpipilitan mong lumaban. Sumuko ka na. Tanggalin ang ginawa mo sa mga tao. Alam kong nasaktan ka at gusto mong magiganti. Nauunawaan ko yon, pero pag pinatay mo mga taga-baryo, lalo lang kikitid ang iyong daanan, kaibigan. Wala akong pakialam. Kung mamatay man ako ngayon, mas gugustuhin ko na gano'n ang mangyari kaysa mabuhay na wala ang aking pamilya. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong ibalik ang buhay ng iyong mag-ina? Kung magagawa niyo, doon ko bibitawan ang sumpa sa mga tao. Kung gano'n, kailangan mong huminahon. Ibaba mo ang hawak mo. Hindi mareresolba ng gulo ang anumang problema natin ngayon. Ibinaba ng kapre ang hawak na kahoy. Naupo ito sabay sindi ng tabako. Tinawag ni Mang Nasyo si Usman. Sinabi ang plano. Bala kong ibalik ang buhay ng mag-ina ng kapre niyan. Pero kakailanganin ko ng tulong yung dalawa. Kung yan lang ang tanging paraan, handa akong tumulong. Hindi ko alam ang gagawin mo, Lolo. Pero sige, susundan ko ang lahat ng panuto. Kung handa na kayo, isasagawa na natin ang ritual. Usman, ipunin mo ang lahat ng enerhiya ng kalikasan sa iyong kamay. Alam kong magagawa mo ang bagay na ito. Lalo na nautusan mo ang baging na makabuhay. Pero sa pagkakataong ito, subukan mong tawagin ang kaluluwa ng asawa at anak ng kapreng yan. Kaibigan, maaari mo bang hawakan ang kamay ng aking apo?
Walang problema. Simulan mo na, Usman! Hinawakan ng binata ang kamay ng kapre. Nagsimula itong ipunin ang enerhiya mula sa kalikasan. Nakikita nito sa isip ang masayang alaala ng kapre hanggang sa madako ito sa masalimuot na kaganapan nang patayin ng mga taga-baryo ang mag-ina. Hindi na malaya ng binata na unti-unti siyang napapaluha. Maya-maya ay nagliwanag ang katawan ng kapre. Kasunod nito, ang paglabas ng dalawang nilalang mula sa kanya. Nang humupa ang liwanag, nakita ni Usman ang dalawa pang kapre, isang mahabang buhok at isang mas maliit. Nagawa niyong ang buhayin ng mag-ina ko. Tumupad kayo sa kasunduan. Ngayon naman, hayaan niyong tuparin ko ang sa akin. Saan kong sinabi mo, kaibigan? Ingatan mo ang iyong mag-ina. Pangalagaan mo ang kagubatang ito. Matapos ang pag-uusap, nagpaalam na ang mga ito sa pamilya ng kapre. Samantalang si Usman ay nawalan ng malay dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Nagawa nitong gamitin ang sekretong aral na itinuro sa kanya ni Mang Nasyo. Pagdating ng tatlo sa baryo, nakita nilang masaya ang mga tao. Tuluyan ang nawala ang karamdamang bumalot sa kanila. Nawala na din ang negatibong enerhiya na lumikop sa buong baryo. Dahil sa kaganapan, napatanay ni Usman na hindi biro ang larangang pinasok. May malakas itong kapangyarihan, ngunit kaakibat naman ay mas malaking responsibilidad. Gayunpaman, ipinagpatuloy ng binata ang panggagamot. Gaya ni Mang Nasyo, kinilala din ang abilidad sa paggamit ng alternatibong gamot. Samantalang si Silverio, bumalik sa kagubatan upang pangalagaan laban sa mapanirang mga ngaso na namumutol ng kahoy. Hindi akalain ni Usman na magiging malalim ang kaugnayan niya sa kalikasan. Ito ay dahil sa pag-aaral ng bisa ng katas ng makabuhay. Isama pa dito ang kanyang karanasan, kasama ang dalawang ermitanyo at ang gambala sa kapre. 12/12 Super Sale, maligayang Pasko. Lahat ng gusto nyo mga kabayan, almost 60% off. Discounted kayo ng 1,500 to 1,000 pesos. Gabay medalyon, habak de bala, itak na tardar, pangil ng baboy ramo. Insenso candle for cleansing, gemstone, kontrainggit, pampaswerte at marami pang iba. Fast facing ang stocks natin mga kabayan. Check out ka na, pwede ding ipangregalo. Bisitahin lang ang shop ng Likha Merchandise.